Katoliko na ang doktrina ay Trinity, no? Hindi alam lang marami yan, ano? Maging lang mga pastor na yung doktrina na yon ay doktrina ni Satanas. To the angel of the church in Thyatira, write, ito po ang sulat, babala para sa Thyatira. Kasi puro babala ito yung mga sulat sa iglesia, no? Babala. Ang pinuri lang talaga ito yung Ephesians di ba? Kasi sabi ng Panginoon, alam ko ang gawa mo, mabuti ka. At kaya lang, unti-unti mong nilimot. So, unti-unti pa lang. Pero pagdating dito, nakaupo na si Satanas, mga anak. Dahil sa napabayaan ng mga bantay sa panahon na yan. Ano? Amen? Pero meron mga star messenger po na tinatawag, hindi ba? Ayan. Irenaeus, si Paul, si Irenaeus, si Martin, si Columba, Luther, Wesley, at nandito tayo sa huling panahon na kung saan William Marion Branham ang ating kinikilalang messenger, ano? Na he will turn the hearts of the children to their fathers. Ibabalik po tayo doon. Shall we say amen? So, bakit po tayo kailangang ibalik, mga anak? Alam nyo, napaka-importante nito, no? Bakit may pagbabalik? Bakit may pagsasauli? Dahil nga, nagdilim nga ang panahon, ano? Yung binahagi ni Brother Johnson na sa Thyatiran Church Age, na. Ibig sabihin, nakalagay dito ay Dark Ages. Ayan, dito yung patay. Dito yung dark. Madilim na. Ha? Madilim na. Nagdilim na ang daigdig ng kaiglesia-hanan. Ganun pa man ay ang Panginoon ay nagbantay sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan. These things set the Son of God. Ayan, nandun siya. Kaya nga itong mga bagay nito pinasulat para warningan ang bawat mamamayan o bawat mga nanampalataya sa bawat iglesia. Oh? Set the Son of God. Nangungusap pa rin siya. Who had his eyes like unto a flame of fire. Dahil sa galit yun, nagbabaga yung kanyang mga mata. And his feet like a fine brass. Yan po. Molded. Minoldi siya ng kanyang mga karanasan. I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy work and the last to be more than the first. Notwithstanding, I have a few things against you. So ito na po, yung ayaw ng Panginoon sa kanya. Because thou sufferest that woman, Jezebel. Alam niyo si Jezebel, kung sinong tinitipuhan nito? Walang iba kundi ang Roman Catholic Church, which is a woman. Tama? Amen? Sa Book of Revelation, di ba? The woman, ang tawag doon? The abomination, ano? Yung woman na yan. Na talagang nagpalaghanap ng kamatayan sa kaiglesia-hanan, mga kapatid. Because thou sufferest that woman, Jezebel, which calleth herself prophetess. So, yun po. Hindi yan tumutukoy doon sa pare, kundi sa organisasyon, ano? Yung woman, as an Roman Catholic Church. Naintindihan natin? Pero ang puno nila ay yung kailang pare, ang papasi. So, yan. So, dominahan. Ay, hirap naman talaga magtagalog din, ano? Nasapawan niya, yun, nasalita, ang mga bagay sa politika at ang mga bagay lalo-lalo na sa spiritual, ano? Jezebel, yung woman, tinawag niya sarili niya a prophetess sa panahong ito. Tama? Kasi meron na siyang doktrina Shall we say amen? To teach and to seduce my servants
to commit fornication, and to eat things sacrificed unto idols. Paano nangyari yun? Alam niyo ba yung doktrina ng Catholicism, di ba? Nabahagi yan ang mga servants di ba? Nabahagi yan nila Luther. Nabahagi yan nila John Wesley, nila Columba. Kasi pagdating po dito, ang turo sa Godhead ay Trinitarian na. Nabago na. Naintindihan natin? Kaya ganun ang pananalita dito ng ating Panginoon. To teach and seduce my servants. My servants, yung totoong servants yan, ha? Shall we say amen? Kasi, pagdating nga ng Pentecostal, doon lang nabago, naging oneness. Dito na yan, sa panahon natin. Naintindihan po natin? Dito na yan. Pero, unti-unti yun, through William Marion Branham, may turo siyang tamang Godhead Tama? God is one. Jesus Christ is the image and likeness of God. So, yun na yung tamang turo. Dahil sa panahon ni William Marion Branham, may bahagi siya ng restoration. Di ba? Ang sabi ng Panginoon, He will restore all things. So, yun. Tama? So, bakit kailangang in-restore? Dahil nga sa woman. Dahil kay Jezebel na pinakailaman ang mga doktrina, mga major doctrines ng simbahan, mga kapatid, mga anak. And gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Kaya hanggang dito, mga anak, mga kapatid, hindi ba? Ang daming namatay dito, mga banal ng Diyos sa Great Tribulation, di ba? Pero, sabi ng Panginoon, I gave her space to repent of her fornication, and she repented not. Hindi sila nagsisi, sila yung natira dito. At ang nangyari pa, sila yung nag-ipon-ipon sa Megiddo para sa lubungin ng pagbaba ng Panginoon. Pero anong ginawa ng Panginoon? Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation. So, doon po yun. Ibubuhos ng Panginoon yung kanyang galit, except they repent of their deeds. And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am He, which searcheth the reins and hearts, and I will give unto everyone of you according to your works. But unto you I say, unto the rest of Thyatira, as many as I have not this doctrine, which have not known the depths of Satan. So, sa pagkakatagalog, dapat sinasabi ko sa inyo, sa mga iba na nasa Thyatira, sa lahat ng walang aral na ito, na hindi nakakaalam ng malalalim na bagay ni Satanas. So, yan, di ba? Trinity doctrine. Kahit pag-usapan nyo maghapong magdamag yan, kapag hindi talaga nakaunawa ang tao, hindi kayo magtatama Amen? Yan ang depths of Satan na hindi nakaalam ng malalim na bagay na Satanas, gaya ng sinasabi nila, hindi na ako magpapasan sa inyo ng ibang pasan. Ganyan may ang nasa inyo ay panghawakan ninyong matibay hanggang sa ako'y pumarian. Ayan. At sila'y paghaharian sa 27, paghaharian niya sa pamagitan ng isang panghampas na bakal, millennium, gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa ng magpapalayok, gaya naman ng tinangwap ko sa aking Ama. So, yun po. So, makita po natin yung lawak ng pananaw ng ating Panginoon. Di ba? Shall we say amen? So, kung titignan natin,
Naka-focus siya sa isang iglesia o isang kapanahunan, pero yung kanyang mga plano, yung kanyang galit, nananatili sa katuroang yan ni Satanas, o yung tinawag na lalim ni Satanas, mga kapatid. Hanggang dito po yun, sa dakilang kapighatian ay ibubuhos ang kahatulan sa babae, no? Kay Jezebel. Amen? So yun po, mga anak. Kaya pasalamat tayo dahil ang Panginoon ay dinadala tayo sa kasakdalan. Ano? Una ay sunigo yung propeta William Marion Branham para unti-unti madalat po tayo doon. Shall we say amen? The friend of the bridegroom, at yung kanyang shepherd, walang iba, si Moses. Shall we say amen? Sige po, para maintindihan po natin yung ibang bagay dito sa aking sinasabi. Dito ko ipo-focus muna yung ating mensahe sa Revelation chapter 11. So tayo po'y manalangin sandali, mga anak, mga kapatid. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, muli, minsan pa, Panginoon, narito po ang iyong maliit na lingkod, Panginoon, at sinisika pa mga bagay upang itaguyod ang gawain ito. Naway bigyan mo po kami ng pagkakaisa sa dakong ito, Panginoon, upang magkaroon kami ng pagkakasundo sa mga bagay-bagay patungkol una-una sa paglilingkod, Panginoon, upang mapaglingkuran ka namin na may isang pag-iisip, isang turo, isang aral, isang Panginoon, isang bautismo, isang pananampalataya para sa ikasasakdal ng iyong mga anak. Panginoon, salamat sa oras na ito. Patnubay mo po ang iyong maliit na anak. At naway ikaw makita, ikaw ang mangusap sa pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas, ang banal na Israel na si Yahushua, ang aming Mesaya. Salamat po. Amen. Amen. So, tuloy ko, mga anak. Medyo pasensya na kayo, no? Ewan ko ba, bakit tuwing haharap ako sa inyo, parang napakahina lang aking pangangatawan, ano? Pero, tulungan tayo ng Panginoon. Revelation chapter 11, and there was given me a reed like unto a rod. Tambong panukat, ano? Ibig sabihin, may magko-construction, ano? Sabi sa amen? Tambong panukat, measure. Take measure. And the angel stood saying, rise and measure the temple of God. Ayun, panukat nga. And the altar and them that worship therein. So may anghel. Tama? May anghel na kausap po si Juan. Shall we say amen? Mahalaga ito, mga anak, makinig kayo. Paunti-unti, maintindihan ninyo ito. Dahil si nagpapaliwanag, ano naman hindi naman kayo pag-iisipin no? Kasi meron ko na-obserba, meron mga nagpapaliwanag, pinag-iisipang miyembro di ba? Kaya yung miyembro, para sobrang lalim nung itinuturo, di ba? Sobrang lalim yan, hindi namin maintindihan yan. Pero dito, sisikapin ko po na kahit mahirapan ako, para pasimplehin yung message, para maintindihan ninyo. Tama? So, yan. Si Juan po ay kilala natin. Tama? Si Juan ay inutusan ng Panginoon na umakyat. Juan, halika dito, umakyat ka at may mga ipapakita ko sa iyo na mga bagay sa harapan. Sabi sa amen. Pag sinabi mga bagay sa harapan, mga bagay na hindi pa mangyayari, pero pag nakita natin yon, magiging revelasyon para sa atin yon. Tama? Magiging kaalaman sa atin yon para maihanda natin ating sarili sa pagparito ng Panginoon, dahil mapalad daw ang bumabasa, dumidinig,
at nagbabantay ng mga aklat ng hula, the book of Revelation, sapagkat ang panahon ay malapit na. Kaya kapag pumupokus ka dito, ibig sabihin, pinapahalagahan mo ang love letter ni Jesus Christ. Tama? While marami sa denominational churches ang pinapahalagahan nila salvation. Maganda naman yon, tama? Hindi tayo against doon. Nagtuturo sila ng mabuti. Tama? Kaya lang pagka yung deep things of Satan na pinag-uusapan, which is the Trinity doctrine, yun ang problema. Tama? Kaya dadanas ng tribulasyon ng tao. Kaya nga dito pa lang, hinihingi ng Panginoon na maglinis tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ha? Sanctify them by your word. Your word is truth. May mga tao, manggagawa na, tumanda na sa denomination. Pagka Book of Revelation ang pinag-usapan, alam mo ang sagot? Brother, wag na yan lang pag-usapan natin. Basta masyadong allegoric yan. Hindi natin maintindihan yan. At walang sino man makakapagpaliwanag yan. Ganon ang sabi ng isa. Naniwala ba kayo doon? Walang sino man magpapaliwanag dito. Ano itong Book of Revelation? Ito ba ay parang dekorasyon lang sa Biblia nyo? Para masabi lang na ang lawak, ang lalim ng unawa ng Panginoon. Samantalang kami, hindi namin siya maunawaan. Isa lang ang ibig sabihin nun. Pag hindi ka pinaunawa ng Diyos, ibig sabihin na maiwan ka sa rapture. Tama. Dahil ang Book of Revelation is the love letter of Jesus Christ to the bride. Malinaw po yun? So ito, si Juan. At alam natin, si Apostle John, bagamat siya isang Israelita, ang ministry niya ay nakarating sa mga hintil. Shall we say amen? Ito pong sulat na ito, 96 AD, sinulat niya. At kung titignan natin yung mga aral mula kanina pa, ay pawang mga Gentile churches yung binabanggit, ano? Tama? So, ibig sabihin, ang Book of Revelation, naka-design, hindi na kay Israel. Tama? Dahil 96 AD, ang Israelita, nagsipangalat na sa lahat ng bansa. Sabi sa amen? Pag chinek nyo yung history, 70 AD, giniba sila. At pinagtabo yan sa iba't ibang bansa. Bago dumating ang 96 AD, isinulat o ipinakita kay Juan ang kaganapan. 96 onward, yun po ang Book of Revelation. Ano? Shall we say amen? Kaya yung sulat na yan ay para sa Ephesian Church 8, Ismenian Church 8, Pergamos Church 8, Thyatira Church 8, Sardisian Church 8, Philadelphian Church 8, at sa panahon kinabubuhayan natin, nasa Laodicean Church 8 na tayo. Sa ngayon kayo? Kasi bagaman may literal doon ng mga simbahan, pero hindi na para sa kanila yung mensahe. Naintindihan natin? Dahil lakpas na Tama? Lumakpas na. Papunta na po sa hintil ang mensahe at hindi na po para sa mga mamamayan ni Israel. So yun po ang malinaw doon, mga kapatid. Bagaman si John inutusan para sa Israel, pero dahil sa kanilang pagtanggi, unti-unti silang pumunta sa mga hintil. Malinaw po yon, mga anak. Amen po. Yan. So, naiintindihan na po natin. Para sa kapakanan din ng mga nais manumbalik sa Panginoon, maintindihan natin ito ng madali o magaang. But the court, so may binanggit na templo, di ba? Measure the temple of God and the altar
meron na nakatayong templo. Tama. Kasi susukatin nga ni Juan di ba? Mahirap naman yung magsukat ka ng templo, wala pa pala. So, ibig sabihin, itong panahon itong binabanggit natin, panahon ito dito, naagaw na ni Israel ang lupa, ang temple ground. Tama? At napakadali lang magtayo ng templo sa panahon natin ngayon, na high-tech na, di ba? Shall we say amen? Pero ngayon, pinagsisikapan pa lang ni Israel na maitayo ang templo na yon. Dahil hindi nila magawa. Tama? Dahil nga doon sa political na problema, mga anak. Maraming nagagalit sa kanila sa pagbawi nila sa kanilang mga lupain na ipinangako sa kanila ng Panginoon. Pero makukuha nila yan, mga kapatid. Kung anong kaparaanan, magbantay tayo. Shall we say amen? Basta't ang sinasabi ng Biblia, sukatin mo man ang templo. Sukatin mo ang altar. May altar na di ba? At ano pa? And them that worship therein. Meron lang mga sumasamba. Shall we say amen? So, ibig sabihin, nandito na tayo sa panahon na yan. Tama? Ngayon, bakit, anong papel ni Juan? Dapat Moses and Elijah na ang papapil dyan. Bakit, ano ang papel ni Juan sa panahon na yan, mga anak? Na ipinasusukat sa kanya yung templo. Buhay na ba si Juan? O buhay pa ba si Juan? Total, patay na, di ba? Amen? Pero pagdating dito, makita po natin ay may utos ang Panginoon. Tandaan nyo, nakatirik ang templo, may utos kay Juan na sukatin mo. Shall we say amen? So dito po yung papasok yung binabanggit ni Brother Branham, di ba? Someone that is greater than him. Na sabi niya, he must increase and I must decrease. Hindi po si Kristo yun. Ang tinutukoy po ni William Branham ay ministry. He must increase and I must decrease. It won't be two of us remain here, sabi niya. Hindi kami pwedeng magsabay. Kundi mawawala ako. So alam ni Brother Branham, di ba? Yung kanya ministry. Dahil sinikap niya yan na pumunta sa Israel, di ba? Nakasakay, papunta siya, nasa Egypt siya Sabi niya, konti na lang, makakarating na ako sa bayang Israel. At doon, dahil ako isang propeta, maraming nangyayari. Marami akong hula na nangyari. At nagaganap, maniniwala sila sa akin. May pupunta na siya sa Israel pero pinabalik siya ng Panginoon Sabi say amen. Pinabalik siya. Hindi pa panahon, sabi niya. So yun, doon matutupad yung next announcement na sinasabi niya. Shall we say amen? Kaya mga may thunder tayo na hinihintay. May thunders tayo na hinihintay. Yun ang next announcement na binabanggit niya. Mga anak, mga kapatid. So yan. Sukatin mo. Ibig sabihin, sukatin, measure the temple of God and the altar and them that worship therein. Ibig sabihin, sukatin to investigate. Sukatin ko nga kung tama ito. Parang gano'n. Kasi binigyan siya ng panukat patungkol sa literal temple yon. Pero wala naman siyang pakialam sa pagtatayo bakit magsusukat siya. Di ba? Na alam natin, yon ay dinisign para sa Israel lamang. At Israel ang may karapatan magtayo nun. Kung meron mang Gentile dyan sa panahon natin ngayon. Tama? Kasi patay na si Juan Shall we say amen? Sa panahon natin. Pero bakit inutusan pa siyang magsukat para ipatotoo na ito na ang tamang pagsamba para kay Israel? Naintindihan po natin? Mayroong next announcement at kasabay noon yung kulog.
para sa mga hintil. Lahat tayo naghihintay sa kulog. Dahil yan ang mahigpit na turo ni Brother Jackson, 7 anointed men in the end time para i-prepare tayo sa darating na rapture. Shall we say amen? Bibigyan tayo ng instructional message para sa rapture. Tama. Instructional. Dahil dito po sa panahon na yan, ang half-hour silence and thunders. Tama po? Dito. Na ibig sabihin, makikita natin ang ministry ng 2 propeta. Tama? Masisilip natin yan dahil magsasabay ang thunders at itong 2 propeta. Kaya lang mararapture tayo, kaya iiwan natin yung 2 propeta. Tama? Shall we say amen? Nabagaman may patotoo na ito na nga. Patotoo sa atin mga hintil. Dahil ang Book of Revelation para sa hintil ito. Naniwala kayo? Hindi na sa Israel ito. Tama? Hindi na sa Israel. Kasi kahit anong gawin pa nilang siliksikin ito, it's too late. Dahil ibinigay nito, itong unawa nito sa mga hintil. Sa Israel, nanatiling bulag hanggang ngayon. Magra-rapture na. Paano mo sila may sasama sa rapture? Tama ba? Dahil ang mararapture lang ay yung mga mapapalad. Tama ba? Naintindihan natin? So yung magsisilbing sulat lamang ito para sa iglesia at para sa bride of Jesus Christ. Tama? Shall we say amen? So, paano nga masasabi ang Book of Revelation ay love letter to the bride? Samantalang si Israel, alam natin, maiiwan. Tama? Tama ba? Maiiwan sila. Amen? But individually, hindi natin alam na baka may isang Israelita. Ano? Tama ba? O 2? Hindi natin alam yon. Diyos lang na nakaalam. So dito may nakatirik na at meron na rin mga nagwo-worship, sabi doon. And them that worship therein. Sukati mo, tignan mo kung tama ang kanilang panambahan. Dahil ibabalik nga ng Panginoon ang aral sa Israel. Di ba? Maging yung aral na tinanggihan nila for 3.5 years, gagamitin yung 2 propeta. Tama po ba? Hindi naman pwedeng hintil ang mga aral sa Israel dahil may pangakong rapture sa kanila. Tama po ba? At hindi sila papayag na maiwan. So, yun. Sabi dito, but the court which is without the temple, live out. So, pabayaan mo yung loob ka lang. Sa labas, huwag mo na yung pakailaman. And measure it not. So, yun. Huwag mo lang pakailaman sila. For it is given unto the Gentiles. So, ito na yun. Ito na yung ibig sabihin ng Great Tribulation. And the holy city shall they tread underfoot 42 months. So, doon na po ang Great Tribulation period. Sa ilalim ng 42 months. Yung susunod na 42 months. Tama? Dahil yung first half ng 42 months ay mangangaral ang 2 propeta para ipakilala ang Mesiya na tinanggihan nila. Tama. At hanggang ngayon, di nila matanggap-tanggap ito, mga anak. Magra-rapture na po. Shall we say amen? I will give power unto my 2 witnesses. So, ito na po yung 2 witnesses. Sino yun? Moses and Elijah. Hindi yung literal na Moses and Elijah dahil si Elijah patay na, si Moses patay na, the same anointing. Shall we say amen? Kaya pag pinag-usapan ang Book of Revelation, itong chapter 11, kung ililiteral natin ito, puro patay na, hindi natin mai-apply itong Revelation chapter 11.
Tama? Kasi puro patay na yan eh. Si Juan, patay na. Si Elijah, patay na. Si Moises, patay na. Paano matutupad dito? Tama ba? Ibig sabihin, may taong gagamitin sa end time, the same anointing of John, the same anointing of Moses, the same anointing of Elijah. Tama po? Kasi hindi nga pwede na iliteral natin na Moses and Elijah to. I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. Dito po yun. So, ibig sabihin, servants of God na may the same power of Elijah and Moses. Si Elijah, nagpatigil ng ulan at nakiusap sa Panginoon na magbaba ng ulan. Tama? So, nabasa na ninyo yun. Mga anak, alam na ninyo yun. Si Moises, yung kapangyarihan ng Panginoon, ay naghasik ng mga plagues sa Egypt para ang paraon ay matakot sa Panginoon Diyos. Ano? Amen? Ha? Yung tubig, ginawang dugo. So yun, yung trabaho ni Moises sa panahon na yan. Pero dito, makita natin the same power, di ba? Shall we say amen? Ang pagkakasabi, tingnan nyo, I will give power. Tama? I will give power unto my 2 witnesses. 2. And they shall prophesy 1,230 days. Equivalent to 42 months yon. Tama, dito yon. Shall we say amen? 3.5 years. Yan. Sino yun? These are the 2 olive trees. At yung damit nila, clothed in sackcloth. Walang social sa kanila. Tama. Simpleng tao. Shall we say amen? So, lilitaw ito, makikita natin, clothed in sackcloth talaga yan. Literal yan. Tama? Amen? Kasi ganun ang tradisyon sa Israel eh. Na kapag kami manghuhulang propeta, nagsusuot ng sako. Di ba? Shall we say amen? So, maninibago sila. Pero, bagaman maninibago sila, dahil na-expected nila, ang mga servants of God, kagaya ng hinihintay nilang Misaya, ay galing sa kaharian, isang mayaman, di ba? Pero maninibago sila dahil makikita nila 2 tao eh. Clothed in sackcloth. Parang lang galing sa disyerto na hindi maintindihan, mga kapatid, sa panahong yon. Tama? Ay, clothed in sackcloth. Sino ba yon? Manghuhula. Binigyan kapangyarihan at nakadamit ng sa pagkakatagalog ay magagaspang na kayo. So, hindi sila naka-Amerikana. Sabi sa amen. Yung mga tao ngayon, kailangan pag humarap ka sa kanila, kailangan naka-Amerikana ka eh. Di ba? Ano pananaw ni Trump kay Ukraine? Hindi mo kami kinagalang kasi yung damit mo eh. Hindi ka kagaya namin. Kita ginawa, forma kami eh. Di ba? So, ganun ang pananaw ng tao ngayon. Pero dito, mababago. Mga kapatid. Dahil ang Panginoon lang kikilos. Shall we say amen? These are the 2 olive trees. Hindi literal na puno yan, Mga anak. Kasi ang olive trees ay simbolo ng buhay, Simbolo ng banal na espiritu, di ba? Yung olive oil, di ba? Alam ba ang sinisimbolan ng oil? Holy Spirit. Shall we say amen? Ibig sabihin, ito yung 2 pinahira ng espiritu ng Panginoon. Shall we say amen? Ayan. These are the 2 olive trees and the 2 candlesticks. Pag sinabi natin candlesticks, mga kapatid, ayan ang mga candlesticks,
Paul, Irenaeus, Martin, Columba, Luther, Wesley, William Marion Branham. So yan po, ibig sabihin mga servants of God. Pag sinabing candlesticks, major ministries yan. Tama? Shall we say amen? Major calling. Pag sinabi mong candlesticks, ilawan sila, mga kapatid. Pero dito, dalawa lang. These are the 2 olive trees and 2 candlesticks standing before the God of the earth. Ayan. Ito silang dalawa yon. Tama po? Moses and Elijah. So, anong gagawin nila? Sabi dito sa verse 5, and if a man will hurt them, magagalit ang mga tao sa kanila di ba? Dahil nga doon sa mga palatandaan Ano sabi dito? If any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth. Ang ibig sabihin nito, hindi literal na lalabas sa bibig nila yung apoy, kundi mananalangin sila. Tama? Makikiusap sila sa makapangyarihan sa lahat. Upang kung sino man ang pipigil sa kanilang pangangaral sa panahon na yan ng 3.5 years, yun ang kanilang magiging hatol. Walang magawa ang buong mundo sa kanila. Hindi magawang girahin si Israel sa panahon ng 3.5 years. Peace time po yon para maintindihan natin. Dahil magsasalita ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng 2 propeta during that time. Naintindihan natin? At para sa atin naman, yung 7 kulog ng maalingaw-ngaw. Magsasabay yon mga anak. Bahagian natin masisilip ang 2 propeta. Then, doon sa half-hour silence, season of rapture ang ibig sabihin. And if any man will hurt them, magtatangka sila na pahintuin yung 2 propeta. Hindi nila magagawa Sabi dito, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. Mga kapatid, sino ba ang kaaway ni Israel? Di ba? Napakarami. Hindi ba? Doon lang sa paligid niya, di ba? Mga Muslim nations. Medyo umakyat-akyat ka pa. Laan doon ng mga communist nations, di ba? Shall we say amen? Amen. Mga kaaway ni Israel yan. Pero sa tulong ng Panginoon, wala silang magawa Kailangan yung 3.5 years na yan, sa akin yan. Hindi ba? Tama? I will give power unto my 2 witnesses, and they shall prophesy 1,203 days, clothed in sackcloth. So yan po, kailangan may broadcast ang salita ng Diyos May palaganap sa bayang Israel. Dahil unti-unti nang isinasampa ng Panginoon sa lupain ni Israel ang kanyang biyaya. Samantalang sa atin naman ay magpapaalam. Tama? Shall we say amen? Ang gospel ay dadalhin na po kay Israel. Magkakaroon na ng taggutom sa hentil. So yan. And if any man will hurt them, fire proceeded out of their mouth and devoured their enemies. And if any man will hurt them, yung 2 propeta, kung sasaktan sila sa panahon ng kanilang ministry, he must in this manner be killed. So magagalaw ba sila? Hindi. Hindi ba si Elijah, sabi niya, Panginoon, nag-iisa na lang ako. Pero pinalabas siya ng Panginoon, di ba? Para labanan ng mga kaaway. Tama? Labanan yung mga kaaway po ng Panginoon Diyos. Nagpapababa siya ng apoy sa panahon niya para tupukin yung mga kaaway. Nabasa ba ninyo yan?
Tingnan natin, silipin lang natin sandali, ano? Si Elias. Sa Aklat ng Mga Hari, pangalawang 2 Kings chapter 1 verse 12. At si Elias ay sumagot at nagsabi sa kanila, kung ako'y lalaki ng Diyos, bumaba ang apoy mula sa langit at supukin ka, at ang iyong limampu at ang apoy ng Diyos ay bumaba na mula sa langit at sinupok siya at ang kanyang 50. Grupo ng mga 50 yun, mga anak. Nakaaway ng Panginoon Diyos. So, yun. So, ano magagawa ng mga tao? Shall we say amen? Kung yung Gog and Magog nga, dito, nauna na yon. Bago lumitaw ang dalawang propeta, nauna na yung Gog and Magog. Tama? So, ano nangyari dyan? May bakbakan ba dyan? Mga kapatid, kamay ng Panginoon ang nagpabagsak sa Russia at yung kanyang mga kaalyado. Dahil patay sa Gog and Magog. Tama ba? May magagawa ba ang Russia kay Israel? Shall we say amen? May magagawa ba ang Muslim nations kay Israel? Wala eh. Tama. Lalo na sa panahong ito na nandoon ang dalawang propeta. Tama. Mamaya, papakita ko sa inyo kung anong trabaho ang gagawin nila sa Israel. Purihin ang Panginoon. And if any man will hurt them, he must in this manner be killed. So yan. These have power to shut heaven, and it rain not in the days of their prophecy, and have power over waters to turn them to blood. Sino yun? Moses. And to smite the earth with all plagues as often as they will. Yun, mga anak. Ano magagawa ng tao nga naman, ano? Kung Diyos ang kanilang kaaway. And when they shall have finished their testimony, so ibig sabihin, for 3.5 years lang sila dito. At sa middle of the week, ng last week of Daniel, ito yung nangyari. When they shall have finished their testimony, the beast, ayan, pasok na ngayon ng ano, ang European beast. The beast that ascended out of the bottomless pit, eto na, na-resurrect na siya. Yung kapangyarihan niya galing sa ilalim dahil binuksan po ang Abaddon. Revelation chapter 9 po yun. And shall make war against them. So ano ang inuna? Sino ang inuna? Lang beast, mga kapatid, ng kaaway. Sino ang inuna? Yung dalawang propeta. Sila unang pinuntirya, di ba? Dahil nag-aater sila ng sumpa eh. Shall we say amen? The beast that ascended out of the bottomless pit. So lumakas na ang pwersa ng demonyo, mga kapatid. Dahil si Lucifer binagsak sa lupa at sinundo niya si Abaddon sa ilalim. Eto na ngayon. The beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them and kill them. So napatay yung dalawang propeta. Shall we say amen? So kapag namatay na yung dalawang propeta, ano mangyayari? Ano ang tendensiya niyan? Siyempre, yung pag-atake sa bayang Israel. Tuloy-tuloy na po yun. Shall we say amen? Importante, may makita kayo mga anak sa bagay nito. Dahil napakahalaga nito. Bagamat paulit-ulit ako sa Book of Revelation nito. Alam ko,
maaring may mga bagay na kayo nalalaman dito. Pero may mga ibang sinasabi ako para lalo natin maintindihan ito, mga anak. Their dead bodies shall lie in the street of the great city, Jerusalem, which spiritually is called Sodom and Egypt. Bakit tinawag na Sodom and Egypt ang Jerusalem? Dahil naging masama sila di ba? Tama? Naging masama sila. Kaya nga, ang sitwasyon ngayon doon, napakaraming mga false prophet doon ngayon. Napakaraming mga false churches ngayon. Shall we say amen? Yun lang kalahati, kinuha na ng Muslim di ba? So, ano mayroong pagsamba doon? Di ba, kabulaanan pa rin, di ba? Shall we say amen? Yan, ang great city, spiritually, called Sodom and Egypt. Spiritually, dapat maintindihan natin yung salitang spiritually. Ibig sabihin, ay naging kaaway sila ng ating Panginoon. Where also our Lord was crucified. So yan po. And they of the people, kindreds, and tongues, and nations shall see their dead bodies 3 days and a half, and shall not suffer their dead bodies to be put in graves. So, hindi sila ililibing, panonoorin sila. Gagawin silang katatawanan ng buong mundo. Amen? Paglalaroan sila. Sige, tingnan nga natin kung totoong buhay ang Diyos nila. So, ganun. So, isang rason din yan kaya pinahintulot ng Panginoon after the sealing of the 144,000 na mga Hudyo ay mapatay ang 2 propeta dahil tapos na ang kanilang ministeryo. At bakit pinahintulot na mamatay? Dahil alam natin, ang buong mundo po ay nakamasid sa Israel. Tama po? Dahil nais ipakita ng Panginoon. Gusto niyang is-sanctify ang kanyang sarili na buhay siya. Tama? Na bagaman pinatay 2 propeta na ito. Pero sabi dito, sa verse 10, and they that dwell upon the earth shall rejoice over them. Nagsaya sila. And make merry. And shall send gifts. Tuwa nga sila. Di ba? Dahil namatay yung 2 propeta. One to another shall send gifts one to another, because these 2 prophets tormented them that dwell on the earth. So yun ang rason. Bakit pinatay ang 2 propeta? Dahil sinaktan ng 2 ito ang lupa. Tama? Shall we say amen? Ibig sabihin, maraming nagalit ng mga bansa sa kanila sa panahon ng kanilang panghuhula. Shall we say amen? Hindi lamang si Israel yung kanyang hinahatulan sa panahon ng kanilang pangangaral, kundi sabi dito, because these 2 prophets tormented them that dwell on the earth. Kaaway niya. Buong mundo ang kaaway niya. Shall we say amen? After 3 days and a half, the Spirit of life from God entered into them. So ito yung layunin para maipakita ng Panginoon Diyos yung kanyang kapangyarihan. Yung kanyang kapahayagan. Tama? Na siya'y buhay na Panginoon at may kapangyarihan para sa ating buhay. Shall we say amen? Pero bagamat nakita ng buong mundo ito, mga anak, yung pagbangon ng mga nung 2 propeta marami pa rin hindi naniwala Di ba? Shall we say amen? Pero si Israel na may takot sa Panginoon, mga anak, magpapatuloy sila sa pananampalataya. Shall we say amen? Magtitiwala sila sa bugtong na anak na isinugo para sa kaligtasan. Tama po? Samantalang sa panahong ito, huwag kang babanggit ng salitang Jesus doon dahil magugulpi ka. I will say amen.
Yung mga nangangaral nga doon, binabato tinuduraan, sinisipa. Ngayon yun, kitang-kita natin. So ito, after 3 days and a half, the Spirit of life from God entered unto them, and they stood upon their feet, and great fear upon them that which saw them, and they heard a great voice from heaven saying unto them, so may tinig mga anak, mga kapatid, come up higher. Ayun. Ibig sabihin yan, resurrection para sa dalawang propeta. Shall we say amen? And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. And the same hour was there a great earthquake. Yun. Kasabay nun yung earthquake. Ito na yung Brother Johnson. Ito na yung pagbuka ngayon ng bundok ng Asal. And the 10th part of the city fell, and in the earthquake were slain of men 7,000, and the remnant were affrighted and gave glory to God of heaven. So yan ay first woe, no? O second woe. Second woe is past. Behold, the third woe cometh quickly. So yun, So punta muna tayo dito sa kasabay na kaganapan nito sa Book of Zechariah. So ito, mga anak, in that day, there shall be a fountain open to the house of David. Yung fountain na yan, yung pagbuhos ng banal na Espiritu ng Panginoon sa panahong ito. And to the inhabitants of Jerusalem for sin and for uncleanness. So, ibig sabihin, may gagawing paglilinis ang Panginoon sa bayang ito. Shall we say amen? And it shall come to pass in that day, said the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land. So ngayon, punong-puno ng mga Diyos-Diyosa sa Israel, mga kapatid. Punong-puno ng mga simbahan na iba-iba ang mga katuruan, mga kapatid. Kaya hindi mapaniwala ang mga Hudyo. Hindi mapaniwala sa mga simbahang nangangaral doon ng Jesus. Kailan lang sila maniniwala? Kapag limitaw na yung dalawang propeta dahil magpapakita ng tanda. Tama po? Dahil ang mga Hudyo ay naghahanap ng Naghahanap ng kapangyarihan. Naghahanap ng tanda. Tama? Amen? Yun. Yung dalawang propeta na yun. Hindi na sila makatanggi doon dahil yung kapangyarihan ng Diyos nasa kanila. In that day, said the Lord of hosts, that I will cut off the names of the idols out of the land. Tatanggalin na. Palalabasin na sila, mga kapatid. Bawal na Muslim dito. Bawal na Catholicism dito. Bawal na yung mga nagsasabing born again na tatlo ang Diyos. Bawal na yung mga oneness dito. Bawal na yung mga bulaang propeta dito. So, ganun ang mangyayari kay Israel. And they shall no more be remembered. And also, I will cause the prophets and the unclean spirit to pass out of the land. Alisin na sila ng Panginoon. And it shall come to pass that when any shall yet prophesy, then his father and his mother that begat him shall say unto him, Thou shalt not live. So, isipin mo na lang yan. Di ba? Hindi ka dapat mabuhay. Isa kang bulaang mangangaral. Magulang niya yun. For thou speakest lies in the name of Tetragrammaton, in the name of Yah.
And his father and his mother that begat him shall thrust him. Palalagpasan siya, mga anak. Sasaktan siya. Diba? Yan ang hatol sa mga bulaan eh. Diba sa Israel? Mahigpit sila eh. Pagdating sa katotohanan. His father and his mother that begat him shall thrust him through when he prophesieth. And it shall come to pass in that day that the prophets shall be ashamed. Eto na. Natural. Kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos sa'yo, kahit ikaw ay mangangaral, tumihimik ka na lang. Tama ba? Shall we say amen? Ha? Shall be ashamed every one of his vision when he hath prophesied. Neither shall they wear a rough garment to deceive. So yun, yung rough garment na yun, nasuot ng dalawang propeta. Shall we say amen? But he shall say, I am no prophet, I am an husbandman, for man taught me to keep cattle from my youth. So yun, ayaw na nila. Sa mga bagay na yan na pangangaral. Dahil alam nila ang sukat ng dalawang propeta na dumating. Shall we say amen? And one shall say unto him, What are these wounds in thy hands? Then he shall answer, Those with which I was wounded in the house of my friend. Kung magkagayi siya sasagot, iyan ang mga naging sugat ko sa bahay ng aking mga kaibigan. So you see, pati kaibigan ay kaaway mo kapag pala ikaw ay sinungaling na mangangaral. Tama po? Sabi say amen? So dito, sabi dito, sa verse 7, Awake, O sword! Yung tabak, ano? Ibig sabihin yung judgment, yung pamatay. Against my shepherd. Sino yung shepherd? Sino yung shepherd? Si Kristo, di ba? Shepherd. Sino yung tumitipo kay Kristo sa panahon ng lumang tipan? Yung shepherd ni Israel? Si Moses. Tama. Kaya nga sinabi ko, yung binabasa natin ngayon, ito yun, kaganapan sa panahong ito ng dalawang propeta. Parallel, mga anak, mga kapatid. Awake, O sword, against my shepherd. Dalawa sila, di ba? And against the man that is my fellow. A fellow is a friend, di ba? Sino yun? Friend of the bridegroom. Ang bridegroom ay si Jesus Christ, tama? Si Yahushua. Sino yung kanyang friend? Sino yung kanyang best friend? Mga kapatid, si John the Baptist, tama? Anong anointing meron si John the Baptist? Anointing of Elijah. Tama? So yun, may intindihan natin dito. Awake, O sword, against my shepherd, and against the man that is my fellow. Dahil inuna nang patayin yung dalawa dito eh. Shall we say amen? Yung Moses at yung si Elijah, una silang pinatay ng Antikristo. And the sheep shall be scattered. Si Israel. Kasunod nun yung takbuhan na ng Israel. Shall we say amen? At yung may revelasyon ng dalawang propeta, alam nila kung saan sila tatakbo. Alam sabi ng Panginoon? Magsitakbo kayo sa mga bundok. Tama? Anong gagawin nila sa mga bundok kung ang kaaway nila ay Amerika mismo at European nation? May magagawa ba sila doon? Wala, di ba? Malibang ibubuka ng Panginoon yung mga bundok na yan para kanilang pagtaguan. Di ba? The earth helped the woman. Yun ang pagkakabanggit ng Biblia. Tama? Tinulungan sila ng lupa. Bumukay lupa at doon po nagtago yung 1/3 ni Israel para
maligtas sila at sila yung mag-repopulate sa panahon ng millennium, sa millennium age. Pero 2/3 ni Israel patay. Dito sa puntong ito, awake o sword, ibig sabihin meron lang judgment na darating. Hintayin ninyo yung galit. Hintayin ninyo yung hatol. Nagsisimula yan sa pagkapatay ng 2 propeta. Awake a sword against my shepherd and against the man that is my fellow, saith the Lord, Lord of hosts. Smite the shepherd, and the sheep shall be scattered, and I will turn mine hand upon the little ones. So ito yung mga nagtatakbuhan na papunta doon sa Asal. Mga anak. And it shall come to pass that in the land, in all the land, Israel ito ha, tandaan natin ha, said the Lord, 2 parts shall be cut off and die. Shall we say amen? But the third shall be left therein. So, sino yung buhay sa kanila? Eh di 1/3, tama. Saan sila dadalhin ng Panginoon? Dahil yung napansin ninyo, lumindol, di ba? Kanina sa verse 11 ng Revelation. So dito, magkakaroon din ng lindol dito. Sabay nga yan kasi. Yun ang kadahilanan na ang lupa'y bubuka. At itong mga 1/3 nito na remnant ni Israel, inireserba ng Israel para mag-repopulate sa lupang ito sa millennium. Andoon sila for 3.5 years. Hindi sila masusumpungan ng kaaway. Shall we say amen? Alam niyo, sa panahon ng Great Tribulation, kahit saan ka magtago, sa sobrang high-tech na ng mundo. Sa ngayon ba kayo? Ay, yung iba gumagawa ng mga bunkers para pagtaguan Pero wala yan May mga bomba nga, tatagusin yung mga bunkers na yan Shall we say amen? Pero pagkakamay ng Panginoon Diyos ang kumilos, mga kapatid, hindi sila nasumpungan doon. Yung 1/3. Shall we say amen? Tama ba yun? Sabi nila, ang wilderness daw na pwedeng pagtaguan, Amerika. Malabong makatago si Israel doon. Pwede mga Polish Virgin na doon na rin naninirahan. Tama. Pero yung mga Israelita, hindi sila pwedeng tumakas doon. So, say amen. Miski yung 144,000, wala silang pupuntahan kundi mangaral sa kalapit bayan nila. Shall we say amen? Kasi immediate After the sealing of 144,000, immediate po yun, mga kapatid, na ang 144,000 ay mag-i-spread. Natural, doon muna yan sa Middle East. Kikilos, tama? Magtatago-tago na lang sila doon para mangaral. Pero yung itinago, iba pa yun. Shall we say amen? May mga bata, matanda, babae, lalaki, mga baby, itinago yan sa wilderness. Pero yung 144,000, tandaan natin, puro lalaki yun. Tama? Shall we say amen? At anong gagawin nila? Magpa-prophesy for another 3.5 years. Kapalit ng 2 propeta. Malinaw? Malinaw po yan. Tingnan nyo. It shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off and die, but the third shall be left therein. Sa verse 9, and I will bring the third part through the fire. Mga pagsubok. Mga anak. And I will refine them as silver, as refined. Sipin mo, 3.5 years sila sa ilalim ng lupa. Wala naman detalye kung ano nangyayari doon. Tama? Basta't ang alam natin, sabi ng Biblia, pinangalagaan sila doon ng Panginoon. So, say amen? For 3.5 years. Ang haba nun, di ba? And I will try them as gold is tried. They shall call on my name. Ayan.
nagpakumbaba na si Israel. Meron na silang mediator. Meron na silang tagapagligtas. Tama? Dahil ito, inaccept na nila ito. Namatay para sa kanila. Tama? Shall we say amen? Ha? They shall call on my name and I will hear them. And I will say, it's my people. And they shall say, the Lord is my Elohim. Yah or Yahweh, sabi pa nila, no? Is my mighty one or my Elohim. So yun po mga anak. Sabay po ito sa kaganapan sa Book of Revelation. At ito yung mga bagay na ipinakikita sa atin ng Panginoon para higit lalong maging matibay po tayo. Mapalad ang bumabasa, tumidinig, at nagbabantay na aklat ng hula sapagkat ang panahon ay malapit na. Mapalad tayo. At ang focus po natin sa mga bagay nito na sinasabing mapalad. Sabi pa ni Pablo, iwanan na natin ang mga panimulang aral ni Kristo. Tama? At magpunta tayo saan? Sa kasakdalan. So yan po yung mga pahayag. Sakdalan ng pahayag. Kasakdalan ng ating karunungan, kaalaman. Merong na-absorb tayo sa araw-araw. May nababago sa buhay natin. Tama? From glory to glory. Unti-unti yun. Habang naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Natututo tayo. Tinuturuan niya tayo, mga kapatid. At napakapalad ng mga tao na bagaman hindi nila iisipin na maiintindihan ang aklat na ito. May mga ganun eh. Ako nga sabi ko, Lord, parang ayoko na yan. Hindi ko na maintindihan, Lord. Pero naniniwala ako na wala namang imposible sa iyo. Alam nyo, sa buong buhay ko sa end time, ito yung hinihingi ko sa Panginoon eh. Bigay mo sa akin, Panginoon, ang unawa. Tulad na mga nakikita ni Brother Jackson. Si Brother Jackson eh. Talagang parang naano ako sa kanya. Kasi sa lalim eh. Di ba? Sa lalim ng kaunawaan ng tao na yun. Para bang wala ka nang hahanapin pa talaga eh sa buhay mo eh. Makaunawa ka lang. Patungkol sa kaligtasan at sa pahayag ng Panginoon Diyos ay sapat na. Mga anak, yung Revelation chapter 10, inatrasan natin yon. Pero kung titignan po natin doon, Revelation chapter 10, sa verse 2, and he had in his hand a little book open. Ibig sabihin, yung aklat na yon ng katubusan. Kung saan ay nakalista, nakatala ating mga buhay, mga kapatid, ay hayag at bukas na, ano? Shall we say amen? Hindi naman kayo isusulot dyan isa-isa eh. Pero alam ng Panginoon kung sino ang naka-include doon sa aklat na yan. Tama? Sino-sino yun? Nandyan yung naka-white robes. Nandyan yung naka-fine linen. Nandyan yung may white raiment. So yun, sila. Sila yun. Hindi kailangan ilista na kayo dyan dahil matalino ang Panginoon Diyos, mga kapatid. Hindi niya kailangan listahan ng pangalan ninyo. At isa pa may bago tayong pangalan. Tama? Shall we say amen? May bago tayong pangalan. Si Kristo, may bago rin pangalan. Pagdating ng mga araw na yon. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth.
and cried with a loud voice as when a lion roar, and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. So yun lang po ang next announcement. 7 thunders. Amen? Na pinangunahan nung, dahil hindi nga pinasulat sa verse 4, di ba? And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the 7 thunders had uttered, and write them not. Kailan yan dito? 96 AD, write them not. Tama? Pero dumating ang panahon, yung write them not na yan, unti-unti na binubuksan ng Panginoon. Tama? He opened the first seal, tama? He opened the second seal, He opened the third seal, He opened the fourth seal, the fifth seal, and the seventh seal. Para sa atin yon. Yung seventh seal na yon. Tama? Shall we say amen? Yun ay mahahayag para mai-prepare ang bride sa darating po na rapture. Kaya nga, after eating the scroll, si Juan, and he said unto me, sa verse 11, you must prophesy again before many peoples, nations, tongues, and kings. Yan po yung rapturing faith. While perfection under the shout ng Revelation chapter 10 angel, under the shout. Ibig sabihin, perfection message. While pagdating ng kulog, makita natin yung kaibahan mga anak. Pagdating ng kulog, preparation. Prepare tayo para sa pagdating ng Panginoon. Pero tandaan po natin, yung message ng anghel na ito sa lahat ng bansa, may malawak siyang scope patungkol doon sa shout, patungkol doon sa voice of archangel, sa dalawa na yon. Shall we say amen? Yung perfection message at yung preparation message, sasakupin niya yon. Yung thou must prophesy again. Dahil kasama doon yung bagaman ikaw manghula ka, pero actually 7 thunders ang umaalingaw-ngaw doon. Kasama lang ng fivefold ministry. Kaya lang ang major announcement manggagaling sa 7 kulog. Intindihan po natin, the Lord will descend from heaven with a shout, with a voice of archangel. Pagdating ng trumpet of God, tinig na mismo yan ng Panginoon. Maririnig ng mga patay ang kanyang tinig at pagsisibangon. At tayo naman na nabubuhay, magpapalit ng maluwalhating katawan. Purihin ang Panginoon, sana ay naging klaro ito sa atin, mga anak, mga kapatid. Kung meron po kayong mga katanungan, ay live naman ito, at nasa Facebook, pwede po kayo mag-question, mga kapatid. Mga anak, kung hindi po masyadong malinaw sa inyo, ay handa pong sagutin ng bawat katanungan na alam natin. Pag hindi natin alam, maghintay tayo sa Panginoon. Tama ba yun? Praise the Lord. Tayo po'y manalangin sandali at magpasalamat. Ang banal na nasa langit, muli minsan salamat sa araw na ito. Panginoon, na binigyan mo daan ng iyong mga salita.